amendment sa Centenarian Act of 2016, ating alamin kasama si Retired General Ricardo Rainier Cruz III, Commissioner mula sa National Commission of Senior Citizens. Commissioner, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po, Asek Miko at saka kay Ninya dyan sa programa niya. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Para sa mga hindi pa aware, Commissioner, sa bagong nilagdaang benepisyo para sa mga senior citizens, maaari niyo po bang ipaliwanag itong amendments sa Centenarian Act of 2016? Ano-ano yung mga pagbabago sa batas na ito? Asek Miko, yung pong Centenarian Act of 2016, ito po yung RA 10868 kung saan magbibigay po yung gobyerno natin ng 100,000 sa mga senior citizen na umabot po ng 100 years old. Ito pong bagong batas natin, yung RA 11982, yung Expanded Centenarian Act. Dito po, may karagdagang benepisyo po yung mga senior citizen natin na makaabot po ng 80, 85, 90, 95 years old. Kung saan makakataga po sila ng 10,000 sa bawat edad na mararating po nila. So yun po, may karagdagang ayuda. Okay. Para lang po mas malinaw, Ren, Sir, kailan po inaasahang masisimulan itong pamamahagi ng 10,000 pesos po, no, karagdagang benepisyo sa mga eligible senior citizens natin sa bansa? Medyo malayo po, hindi ko po pakiulit po. Sir, kailan po magsisimula itong pamamahagi ng 10,000 karagdagang benepisyo sa mga eligible senior citizens ng bansa? Ito pong bagong batas na to. Gagawin po kagad namin yung tinatawag nating implementing rules and regulation. Kung saan po ito po yung pag nagawa, magiging batas na pong itong napirmahang batas po ni... Ano po yan, may procedure po tayo na pagkagawa ng IRR, ipapublish po sa sa official gazette natin. Pero nag-usap po kami kanina ng opisina namin, sabi namin papaspasan namin itong paggawa ng IRR at sana makahabol po kami sa budget call ng DBM. Ang last day daw po ay April 30 ngayong taon na to. Kailangan masabitan namin yung IRR para umabot po next year ang pondo ng budget ng batas na to. Commissioner, sa ilalim din po ng Republic Act 11982 ay maglulunsad din ng Elderly Data Management System ang pamahalaan. Maaari niyo po bang ipaliwanag ang management system na ito? Ano po ang kahalagaan nito? Ito pong binabanggit po sa batas ng RA 11982. Kung ito pong tinatawag na Elderly Data Management System, ito po yung nilusad po ng NCSC 2 years ago. Ito po yung online registration ng NCSC. Kung saan, iniimbita po namin lahat ng senior citizens na mag-register online po sa NCSC. So, out of the 10 million plus na senior citizens ngayon sa Pilipinas, ang nakaregister na po ngayon sa online database namin is already mga 4.3 million na. So, halos kalahati na po yung registered senior citizen namin. So, hinikayat po namin lahat po ng senior citizen na magpa-register na po doon at covered na po ng batas na po itong aming nasa loob na po ng batas na po itong aming registration system. Commissioner, para po sa Commission of Senior Citizens, gaano po kalaking tulong po itong karagdagang benepisyong ito sa mga seniors ng ating bansa? At speaking about budget, magkano po yung kakailanganin para po dito? Ay, naku, napakalaking tulong to. Una kasi, nire-recognize dati mga 100 years old. Pero ngayon po, pagdating mo ng 80,
meron ka na kagad matatanggap na ayuda. Hindi mo na kailangan hintayin yung 100 years old. Ito po, napakalaking bagay po to sa mga senior natin. At dahil makatulong na rin po to sa pambili ng gamot at saka sa mga ibang pangailangan po ng ating mga senior. Sa ngayon po, ano po yung mga requirements para po maka-avail ang ating mga senior citizens nitong cash gift? At may update na ba tayo sa proseso ng pamamahagi nito? Meron na pong mga existing proseso kung paano mag-apply po dati doon sa ating centenarian gift. So siguro dito sa aming gagawing dito sa expanded Centenarian Act, siguro yun na rin pong gagawin nating proseso kung ano yung ginagawa sa Centenarian. Pero magdadagdag lang po siguro kami ng konting guidelines para doon sa pag-register mo as 80 years old. Very important kasi yung due diligence pag-determine kung talagang ilang taon po yung nag-a-apply ng benepisyo na yan. So siguro may mga konting dagdag na lang po yung ano. Doon pa rin po kayo mag-a-apply sa mga OSCA. Then itong OSCA po initially papadala pa rin po sa DSWD yung mga application form na yan. Okay, sir. Ano naman po ang magiging assistance na maaaring asahan ng ating mga senior citizens mula po sa inyong komisyon para sa pamamahagi ng cash gift para sa mga seniors? Commissioner? Pakiulit po, pakiulit. Ano po yung mga aasahan na assistance po na ibibigay ng inyong komisyon para po sa pamamahagi ng cash gift para po sa mga nakakatanda? Sa ngayon po, yung pinaka-latest na cash gift po na matatanggap po ay yung sa mga senior citizens po natin na indigent, yung mga poorest of the poor po. Sa ngayon, ang latest po from 500 pesos, nadoble na po yan. 1,000 pesos na po ang binibigay sa mga indigent senior citizens natin. Effective this year kasi last year, 500 po ang binibigay pero this year, lumabas na po yung pondo, 1,000 na po ang binibigay sa mga indigent senior citizens. Okay. Malaking bagay po yan. Alright. So, sir, iba po alam ko po yun yung sa indigent, no? Yung binibigay ng DSWD, I think, yung 500 naging 1,000. Ito naman, iba po yung ibibigay sa kanila dito sa, octogenarian Act ba or law. So, sir, yung pong assistance na ibibigay po ng inyong komisyon, meron po ba kayo? Kasi minsan yung mga senior citizens, hindi nila alam kung ano nilang gagawin, saan sila pupunta, paano ko ba makukuha tong cash gift na ito? Meron po ba kayong assistance na ibibigay po sa kanila? So far po, ang natatanggap po ng mga senior citizen, bukod po sa gobyerno, meron po rin natatanggap sila galing sa mga LGUs, mga cash incentives nila. Tuloy-tuloy pa rin po yun. Okay. Tuloy-tuloy pa rin po yun, yung mga binibigay ng mga LGUs. Commissioner, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayang senior citizens na nakatutok sa atin ngayon. Sa ating mga senior citizens po na sa ngayon po, napakalaking pasasalamat natin sa ating gobyerno, lalo po sa ating presidente, na sa madali ang paglagda niya ng ating batas para sa itong expanded Centenarian Act. Siguraduhin po natin na siguro matatagdagan pa po itong ating ayuda na to in the near future. Meron po mga madadagdag po kasi marami pong nakapila sa batas na naka-propose bill ngayon sa Congress at saka Senate para sa mga senior citizens. So, isa pong mensahe pa, sana po mag-register na po tayo online sa ating online registration sa National Commission of Senior Citizens online registration at
mag-ano po tayo, mag-effort para mag-register na po diyan. Kailangan po namin na para sa pagbigay po ng ayuda, mabilis po kami ano kagad, makapag-distribute. Importante malaman kagad natin yung mga senior citizens natin. So please register para mapuno kagad natin itong database natin. Okay, Yun lang po. register na. Maraming salamat po sa inyong oras, Retired General Ricardo Rainier Cruz, the 3rd Commissioner mula sa National Commission of Senior Citizens.